All the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. So, Lord, palapakan ko kayo ng Diyos. May gabiis ng kayo ng Diyos, o may gabiis ng sa kanato. Salamat sa tupid ng Diyos na iyan sa tagitagaan ngayon na makadain, makasimba, makahimaya kaniya. Pinagi sa pag-alaala sa Sabat ng o ito yung focus ko na nagkasikas sa mga pagkain pagsimba pag-imayas ng pagkain ng Diyos o sa pagsugod mag-apat. Daling ng mga ng mga Diyos sa mga bulaan, tagiyas, kanabi, buhat sa langit o siyuta. Diyos ni mga Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Pentecost, Diyos ni Israel, Diyos na sa mga sa Happy Church, may mga kabii, aming pinawaan na mas, Panginoon Jesus, salamat at Diyos sa dahil hindi sa mga kinabihin kami yung kitagag panahon na mga pagkain, mga sinto, mga himayan, salamat kanin mo Diyos. Salamat o Diyos sa iyong pagbaban sa tipong simana o Diyos, sa imong pag-amping protection sa matao sa kanamo o sa Diyos, hallelujah. Salamat sa kusog kabas magkaroon sa lawas na imong ihatag ka na mga taas tugoy sa mga kinabihi o Diyos, hallelujah. Hinaw na Diyos ka ikaw pagpadayan magbuban ka na mo labi na sa mga pagsimba, pagdahin, pag-himay, pagpasalamat ka nito. Hinagin ka na sa mga taliwala at ikat sa pagsugod sa joyful song, solemn song. Bisat pa sa Bible study at sa mga huli. Bisat pa sa memory verse ng mga kanaganang tungkol sa closing prayer o Diyos. Hallelujah. Tabangin ka ng Diyos, tuwag kayo lakit may mula ikaw. O sa Diyos, ikaw magpapaan sa mga sakit at kulatian ka lang. Masubat sa mga problema sa mga sakit at kulatian. Ikaw sa Diyos, magkatagpo sa mga panginaganaw o matungog sa mga pag-aagaw. Kintaran ka at nag-iampo isali di pasalamatan, lamang malawat sa kamunang Panginoon Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Atong ihatag ni Beloved Mami, siya ang mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord, at tayo na ang buhay, dalay ng Diyos sa mga joyful over songs. Amen. Praise the Lord. These are the days of riding on the clouds, shining in the sun, and the trumpet calls, hallelujah, our voice, the hero will believe, out of heaven till salvation comes. I believe in glory.
the Father's glory, let it still fade. Set our hearts on with grace and mercy, stand for the Lord, Lord and Lord, the light of your love shine in the peace of the dark shine. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you don't bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Will the sun, the Father's glory, and see the day. Set our hearts on fire. Glory will go, none of the nations, with grace and mercy, stand upon the Lord, Lord my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, it's you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, it's you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my hope is in you, Lord, my strength is in you, Lord, it's you, it's in you. My life is in you, Lord, my hope is in you, Lord, my strength is in you, Lord, it's in you. I know you rescued my soul. My God, I've heard you sing. I believe. I believe. I'm ashamed to take it away. I'm buried in something name. I believe. I believe. I'll raise a banner. My Lord is second best. I believe in purpose. I believe in purpose. I believe in purpose. I believe in purpose. It's my purpose. I rise with you. I've been singing all this long time to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Redeemer lives.
Purihin kita, Panginoon, sa kabutihan. Sa iyong banal na nararamdaman, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagay sa aking buhay. Mapalagpunan kita, Panginoon, sa kabutihan. Sa iyong banal na nararamdaman, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagay sa aking buhay.
Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to show the way from the earth to the cross. I had to wait from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I stay all around. Lord, I stay all the splendor of a king, God and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age stands, and time is stands. Beginning and the end, beginning and the end. The Lord be free and one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great.
Kagubatan mo, Diyos, tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aking puso, sa aming buhay. Mabuhay ng sabay, ialay. Bukas naman ngayon, pagkaya walang tingin. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Mabuhay sabay, ialay. Bukas naman ngayon, mapagkailanman, mawating sa akin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's a way to manage to watch the world. Who's behind, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall.
all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, this world is ever known. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, very high stone, living to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took a walk and thought of me above. Sa langit o sa yuta, hanggang naman, O Diyos, sa libo lamang. Ikaw puno sa kulungan, na wala'y katapusan. O Diyos, sa bibig ko ang umabot. Kinaya sa langit o sa yuta, hanggang naman, O Diyos, sa libo lamang. Ikaw puno sa kulungan, na wala'y katapusan. O Diyos, sa bibig ko ang umabot. Ginoong Diyos, may lumawag sa tanan, tapos sa Diyos, ipapagod ang lahat. Ang panahon, ginagabihan ko kanino, ginaguli ko, O Diyos, you
thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the thanksgiving and light belong to your Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kapayapaan, tagilang pag-ibig, pagmamahal, mga panalangin, kapag-atawa ng ating dakilang Diyos ay sumasa atin sa gabing ito. Amen? Siyang Lord, palapakan ng ating Diyos. Thank you, beloved instrumentalist of thank you, beloved song leader. Salamat sa pagbilang ng Diyos. Dalaman tayo ngayon sa ating Bible study. Medyo gabi-gabi na, no?
Malalim na ang gabi. Buksan natin ang minamahal ng ating banal na aklat sa Book of Tito. Titus na minamahal. Book of Titus. Libro ni Tito mga minamahal. So, sa chapter 2 po mga minamahal, nasa ano po tayo sa ngalan ng Holy Spirit mga minamahal. Naka-open ako sa wala. Pero mag-open back. Na yung cellphone, kung ano, mapinbak kaya yung cellphone. So, ang title ko dito mga minamahal sa ang wastong Amen. Ang wastong pagtuturo sa ngalan ng Holy Spirit mga minamahal, kasi ito po ay work of the Holy Spirit. Book of Acts to Book of Jude, yan po ay sa ngalan ng Holy Spirit. So atin pong mulay-mulayan ang turo ni Beloved Paul, no? At ito po ay katulad din sa mga salita na matatagpuan natin sa Book of Genesis to Book of Malakay, yan po ay yung sa ngalan ng Ama, at yung sa ngalan ng Anak, Book of Matthew to Book of John. Pareho lang din po, no? Tungayan natin mga minamahal, anong mga salita dito? Ito pa rin ay nagtuturo ng karunungan, katuwiran, pagiging matuwid, na pagsunod sa kalooban sa ating dakilang Diyos, at pusong tapat na nananampalataya sa ating dakilang Diyos. So, ito po mga minamahal. Ngunit ikaw dito, ituro mo ang naayon sa wastong aral. So, take note mga minamahal, although ang libro na ito ay nakalagay Titus or Tito, no? Pero hindi po si Tito ang sumulat nito, kundi si Beloved Paul. At ang kanyang sinulatan, no, ay si Beloved Tito. Kaya sabi niya rito, ngunit ikaw Tito, ituro mo ang naayon sa wastong aral. Yan po mga minamahal. So walang pagkaiba ang sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Holy Spirit. Walang pagkaiba po. Yung Book of Genesis to Book of Malakay, Book of Matthew to Book of John, at saka Book of Acts to Book of Jude. Walang pagkaiba po. Ito po. Ganun pa rin po, no? Ang pagtuturo sa salita ng ating dakilang Diyos. Wastong aral. Pag sinabi mong wasto, di ba ano ba yung topic natin nung nakaraan? Tama, matuwid, at nararapat. Di ba? Ang karunungan ay nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng
may nagsisilpon niya. Nagbibigay ng kaligayahan, tagumpay. Amen? So, yan po mga minamahal, no? So, ang mga nakatandang lalaki ay turuan mong maging mahinahon, marangal, marunong, magpasya kung ano ang nararapat. So, diba? Pareho lang gyapon dito sa ngalan ng Ama na gyapon ng salitang nararapat. At matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Kita mo? Pag-ibig, matapat, matatag, na pananampalataya. So, yan po ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Dapat matatag ka talaga. No? So, pag-ibig, pagtitiis, ang pag-ibig sa mga bagay na ayon sa looban ng ating dakilang Diyos, na tama, matuwid, at nararapat. Yan po mga minamahal. Ganon din sa mga nakakatandang babae. Turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. So, sa panahong nung una pa, yung alak ay talagang starring na yan na nakakasira, no? Ng iyong tamang pag-iisip. No? Kaya kapag nakainom ka ng alak, posibleng magkasala ka. No? Kasi hindi mo na mapipigilan ang sarili mo na kung ano na yung isasalita mo na masama, kinikilos mo na mag-aslaw. No? Yan po mga minamahal. So kaya, ang payo ko nito ay huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. Ikinabit sa mapanira. No? Salitang mapanira ang alak. Kasi kapag ikaw ay nakainom ng alak, hindi mo na talaga mag-control yung sarili mo, no? Na maninira ng kapwa. No? Kaya ginabit yan na huwag uminom ng alak para hindi makapanira sa iba, no? Sa kapwa. Dapat ay ituro nila ang mabuti. No? Andito pa rin ang salitang mabuti sa ngalan ng Holy Spirit kasi ganun nga din ang tinuntinyo nila na pagtuturo. Tinuntinyo lang nila ang pagtuturo ng mahal na Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng habag at awa, sa tulong ng banal na Espiritu, ganun din ang kanilang pagtuturo. Walang kaibahan mga minamahal. Kaya nga ipaturo, ipaaral ang mga salita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, walang pagkakaiba mga minamahal. So, dapat ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak.
marunong magpasya kung ano ang nararapat. Mabuti, nararapat. Makikita din natin itong matuwid. Kasi nga, yung pangaral dito sa ngalan ng Holy Spirit ay nanggagaling ang mga salita sa salita ng Ama at ng Anak. Yan po mga meron. So, mabait. Ito. Upang maturuan nila ang mga kapatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak, marunong magpasya kung ano ang nararapat, malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait at nagpapasakop sa asawa upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating tinuturo. So, ibig sabihin, mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng ating dakilang Diyos. Sabi ni Beloved Paul, para hindi marumihan. No? Kasi kapag may naipintas sa'yo, narumihan mo na. No? Ang salita ng Diyos na iyong ipamumuhay sana. No? Yan po mga minamahal. So, ano sabi nito? Upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating ituturo. Kaya, minsan pagka nagkagawa tayo ng masama, sinasabi, yan ba ay, di ba? Di ba, ano yan? Isang pastor yan? Di ba yan ay naglilingkod sa Diyos? Di ba? So, bakit gano'n? Tulad ng yung issue ngayon tungkol sa isang pastor no, sa Davao. No? Yan po mga minamahal. So, ano po ang nasisira kapag isang pastor, isang lingkod ng Diyos, no, ang nakikitang gumagawa ng kasamaan? Sino po ang narurumihan? Di ba? Kasi dinadala mo, ikaw ay pastor, ikaw ay, halimbawa, mga lingkod, anumang mga lingkod sa Diyos, imam, minister, pari, di ba? Mga madre. Yan po ang mga tao no, na iniisip pa lang ng tao, alam na ng tao, mayroon ng silang kaisipan na yung mga tao na yan ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. So, naglingkod mo ka na sa Ginoo, yan ang minanam na. Nadumihan, narungisan, napintasan, sino ang nasisira mo? Sino ang naapektuhan? Hindi naman talaga ikaw ang naapektuhan yan eh, kundi ang Diyos. No, kasi dinadala mo yung pangalan ng Diyos. No, kaya yan po lagi natin sinasabi. No? Yung pangaral na magkaroon tayo ng katuwiran. Mamuhay tayo sa liwanag. Yan po mga minamahal. Kasi ang ating Diyos na pinaglilingkuran ang siyang mapapahiya. Siya yung mapapahiya
siya yung maapektuhan. Kasi nga, ikaw nga ay lingkod niya. No? Tapos ikaw ay gumagawa ng kasamaan. Tapos dinadala mo ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Kaya ang ating Diyos, no, ang napipintasan. Lalong-lalo na ang salita ng ating dakilang Diyos. No? Kasi ang salita ng ating dakilang Diyos ay siya yung dapat magbabago sa ating buhay, gabay sa ating bumubuhay na matuwid, tama at nararapat ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. No? Ganun din, ikayatin mo ang mga nakabatang lalaki na magpasya kung ano ang nararapat. Magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Sabi ni Beloved Paul, ikaw, Titus, or ikaw, Tito, gumawa ka ng mabuti na magiging example, halimbawa. Ang paggawa mo ng mabuti ay maging halimbawa ng mga bata at mga mananampalataya. Yan po mga minamahal. So, maging tapat ka at taos-puso sa iyong pagtuturo. Yan. Tayo po dapat, kung ano yung tinuturo natin, yun po yung ginagawa natin. Hindi po yung tinuturo mo, pero iba pala yung ginagawa mong kahalayan, kasamaan. No? Double-sided ka. Nagtuturo ka, kunyari, ng mabuti, pero ang sama-sama po pala. No? Gumagawa ka pala ng kasamaan. Hindi ka pala lumalagad sa katwiran. So, yan ngayon, example natin, yung mga leader ng church. Tulad sa pastor ng Davao, at saka yung leader ng yung sa Surigao, yan po mga minahal yung mga inimbestigahan ng Congress. At marami pa po mga minahal. Kaya mga pare, maraming na-enroll sa mga hindi maganda. No? Kaya mga pastor, marami. No? So, yan po mga minamahal. No? So, ano ang dahilan bakit nagsasalita ka pero ang iyo namang ginagawa ay mali? Nagsasalita ka ng mabuti, nagtuturo ka ng mabuti kunyari, pero yung mga ginagawa mo ay hindi naman mabuti. Kaya sabi dito, maging tapat ka at taos-puso sa inyong pagtuturo. No? Tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito upang ang mga sumasalungat sa atin ay mapahiya dahil wala silang masabing masama laban sa atin. Yung mga sumasalungat, yung mga tao na hindi naniniwala. Iba yung kanilang paniniwala sa ating paniniwala. Sumasalungat sa hindi lang sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, kundi mismo sa mga salita ng ating dakilang Diyos, sinasalungat nila. So kaya sabi dito, siyempre, unang-una may maging halimbawa tayo sa kanila sa mabubuting gawa. Makikita yung kalinisan ng ating puso. Yan po mga kanila.
Siyempre maging halimbawa tayo, di ba? Pagka halimbawa, magawa natin yan. At tularan nila tayo. No? So yan po mga naman. Hindi mo namalaya na dito, halimbawa, tayo na nangangaral. May mga tao na siyempre nandiyan tayo sa YouTube, nandiyan tayo sa Facebook, makakarinig sa atin. No? Nagmamasid po yan. Ano kaya ang buhay nila? Ibig sabihin natin, sumusunod ba talaga tayo sa kabuuan ng Diyos? No? Ano kaya mga kapintasan na makikita nitong tao na ito? Yan po ang namin naman. So, kapag walang makitang kapintasan, siyempre, lihim po yan na mabilis po yan sila. Lihim po yan sila na gawin kang example sa kanilang buhay. Yan. So, napakaganda po. Hindi mo lang alam, hindi mo na malayan. No? Kahit hindi tayo nagre-record, hindi tayo marami dito. Pamilya lang ito. Pero, tulad doon, sa parabol na diniscuss ni Jesus, yung sa kay Lazaro at saka sa rich man. Si Lazaro, di ba, isang hintil, nakikinig lamang sa mga tinapsik ng mga punong gikan sa mga Israelita. Pero iyan, kung gusto yung nadungog, iyang itipigan sa iyang kasangkasan. Kung iyan kining gibuhat, iyan kining gi-practice sa iyang kinabuhi ang mga pulong sa Diyos. Di ba? Oo. Kung namatay ang Israelita, namatay ang pulubi na si Lazaro, pulubi, pero hindi totoong pulubi yun na literal, kundi salat sila sa salita ng Diyos. No? Ibig sabihin, kasi mga Gentiles, hindi naman sila ang pinili ng Diyos noong una. Ang mga salita naman, yan po ang ibig sabihin dyan na pulubi. Kasi wala namang kautusan ng Diyos na pinapatubad sa mga Gentiles. Ang pagmamahal ng Diyos ay nakapokus doon sa mga salita ng kanyang bayan. Yan. So, tulad ngayon, tayo nangangaral, hindi natin alam, mayroon palang nabiblista, tapos yung ating mga pinapangaral ay sinabuhay, inilagay sa kanyang puso at isipan. Tiyak na tiyak po ako mga minamahal. Ang kanyang kaligtasan ay siyempre ibibigay ng Diyos. Makakapunta siya sa langit tulad ni Lazaro. Yan po mga minamahal. So, mas posible pang siya ay maligtas kaysa nandito. Sa mismong nakikinig na hindi naman talaga nakikinig. Yan po mga minamahal. Tulad ng mayaman, yung karakter sa kwento or sa parable na ibigay ng mahal ng Jesus. The rich man and Lazaro. Yan po mga ganun. Turuan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito. At huwag silang maging palasagot
Kanang mga alipin, kaya uso mo kanya ito, alipin. Palito ni mo ang tao, imo ni mong alila or servant. Inana kanya ito mga minamahal. Yung dili nga, turuan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito. At huwag silang maging palasagot. Kanabang magtubag-tubag, no? Ang mga anak nato, sugay mo tubag, no? Diba? So, onay, kanang usahay, pagkainong ka na, na yung mga problema po, no? Pero lang tayo mahimo kay matapot naman sa lang problema kung imong patulan. Pero ato na lang idaan ang atong mga pangangaral sa salita ng Diyos. No? Kasi magka-problema lang kung mapatulan mo. Yan po mga kasi kapag tayo ay naglilingkod sa ating nagilang Diyos, ano nga ang sabi ng Beloved Peter? Dapat magkaroon tayo ng self-control. Yung self-control po ay napaka-importante sa tao. Kukontrolin mo na ang basis ng pag-control mo sa iyong sarili, sa iyong paggawa, pananalita, at pag-iisip, ay nakapokus doon sa salita ng Diyos. Doon mo ibabase yung pag-control mo. Upang masunod mo. Kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang salita, yan po mga rin. So, may kasiyahan. Masiyahan ang mga ito. So, makahatag din na siya o kalipay ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Huwag din silang mangungupit sa kanilang amo, kundi ipakita nilang sila'y tapat at mapagkakatiwalaan. Pobre na gali ka, kunya, dautan pagod ka, wala naging mo na, wala naging hiyas na maayos sa iyong kinabuhi. Pobre na kay ka. Mas maayon kang pobre ka, pero naakay kinito ang puso, at least, naakay ito pag mga lakib sa malaki kwarta. Mapagkatiwalaan ka. Kaya marami ang mga babae na mga buutan ng babae, magkaasawa ng mga mayaman kay maunay lang ipangita kanang ugali. Bisag pobre lang pero napakabuti naman yung puso. Secured na secured, no? Sila. Yung kayamanan naman, hindi naman kailangan yun kasi mayaman na yung lalaki. So, yung partner niya, pwede lang hindi mayaman kasi mayaman ako eh. Diba, ganyan. Ganyan po mga naman. So, ang hinahanap nila yung kabutihan ng puso. Pero yun namang mga mahihirap, wala nang pera, hindi pa naghahanap ng kabutihan sa puso. Kaya, ano mangyayari? Yan po mga minamahal.
May pakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga itinuturo. Kasi yung ngayong salita, ang siyang gabay, ang Holy Spirit na salita, magkaroon yan ng kapangyarihan kapag ang salita ng Diyos ay iyong pinapahalagahan. Yan po mga men. So, ulitin ko, sabi dito, may papakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga itinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. So sa atin ngayon, since strange masyado yung ating tinuturo, hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan, pero pagdating ng araw, maintindihan, maunawaan nila ito. No? Yung ating mga tinuturo. Kaya, sa ating pagtuturo, ang tinuturo natin ay magsalita ng Diyos. Kapag tayo ay nakapagpatuloy na tapat, matuwid, na tama ang ating pamumuhay, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, makikita nila yan, mapapansin nila yan. Mapapansin nila. Makikita nila. Pero kung mali naman ang iyong mga ginagawa, makita din nila na ikaw pa mahuhuli ka, na ikaw pala ay balat sibuyas, nagbalat kayo ka ng balat. Balat kayo lamang pala ang may kanta niya. So, nagkunya-kunyarian ka lang na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pero hindi naman pala talaga sumusunod. So, yan po mga memang. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Kaya nga, sabi ng Mahal na Jesus, bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. So inihayag, isinuko sila na ihayag ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi dito, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ibig sabihin, itinuro na ang mga salita ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Ang salita niya ang nagbibigay ng kaligtasan kasi siya yung gabay mo upang masunod mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yan po mga ganun. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Diba? Yung salita. Kaya ulit-ulit po natin yan mga minamahal. Yung salita ang napaka-importante. Siya yung naglilinis sa atin, nagtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Yung salita po mga minamahal. Salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nalaman mo yung mga salita natin dakilang Diyos, pinapaliwalaan mo yung mga salita natin dakilang Diyos. So, yan po ay magiging gabay upang ikaw ay tatalikod sa kasamaan at sa mga makamundong pagnanasa. Ibig sabihin yung mga makamundong pagnanasa, marami po yan. Hindi lang po sa yung iba kasi kapag sinasabi makamundong pagnanasa,
Kapag halimbawa, yung mayaman ka, kakapira ka, kasi kita mayroon kang bahay, mayroon kang sasakyan, para bang iniisip na makamundo yan. Hindi yan maganda. Hindi naman. Kung may isama yan, kasalanan yan. At pinagpaguran mo yan. Ano ba kung sinasabing makamundo? Yung kung mga pagnanasa, pagnanais ng mali, yung mga mali na hindi naman ayon sa salita ng ating dakilang Diyos. Halimbawa, sinusubay mo ang mga salita ng ating dakilang Diyos, nangangalunya ka, makamundo yan. Yung mga nagnanakaw, nagdadrugs, makamundo yan. Pero pag sabihin mo, nagsisikap ka, tapos dahil sa pagsisikap mo, nagkaroon ka ng mga bagay, tapos tawagin ka, may pira, mayaman, tapos masama ka na sa kanila, hindi. Hindi naman masama. Ang umunlad sa ating pamumuhay, hindi yan masama. Hindi yan yung sinasabi makamundo, no, na sinasabi dito sa salita ng ating dakilang Diyos. Hindi po yan. Although makamundo yan, pero walang koneksyon yan. Wala po yan koneksyon. Halimbawa, yung isang mayaman na pumunta kay Jesus. Although, in-emphasize ni Jesus doon yung kanyang pagkamayaman, pero hindi naman talaga yung pira na kayamanan ang tinutukoy ni Jesus doon. Kundi bilang isang Israelita, mayaman sila sa araw ng Diyos. Yun po yung tinutukoy ni Jesus doon. Mayaman sila sa mga salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus noon, isa lang ang kulang mo. Ibinta mo kung ano yung mayroon ka at sumunod sa akin. Hindi na naiintindihan yun eh. Akala nila, pinapabinta na, ipabaligya ni Jesus ay bahay, lupa, kayamanan ng tao. At saka hindi yung pagkakaintindihan ng karakter doon na sinabihan ni Jesus eh. Yung mayaman, hindi pagkakaintindihan niya na yung mga kayamanan niya ipabinta. Hindi po. Kasi ang ipabinta ng mga Jesus yung kayamanan ng spiritual. Ibig sabihin, ituturo. Bakit siya naging mayaman? Bakit siya sumusunod sa kalooban natin dakilang Diyos? Kasi tinanong nga siya eh. Diba? Sinabi ng mahal ni Jesus yung mga ilan sa mga sasampung utos. Tapos sabi ng mayaman, sabi niya, mula pa ng pagkabata, nasunod ko na yan. Kasi strict talaga sila sa 10 utos na yung Israel noon. Kaya sabi niya, mula pa ng pagkabata, nasunod ko na yan. Ano pa kulang? Yan po mga minata. So yung mga sinasabi ni Jesus ng mga alituntunin, yung mga batas ng Diyos, kautusan ng Diyos, yun yung ipapabinta. Ibig sabihin, i-share mo. Kasi yun yung gusto ng Diyos sa ating mga anak, ipapangaral natin, ipagmamalaki natin ang ating dakilang Diyos sa ating mga anak, sa ating mga apo. Sino mga tao na nasa palibot mo, ipagmamalaki mo, no? Ang mahal ng Panginoong Jesus. Yan po mga men. So hindi po, yung kasi ang minsan, no? Yung mga insecurity kasi, gusto din nila kayamanan pero hindi nila nagawa. Tumanda na lang sila. Ikahos pa rin sa buhay, kaya nabigyan ng opportunity na mag-aral, yan yung tinitira. Tinitira yung makamundo yan, yung kayamanan, yung mga ano. Although nandito naman sa Biblia,
salita ng Diyos, pero hindi yung mismo. Kaya nga sabi ni Jesus, love of money. Hindi naman yung money talaga eh, yung love. Kumbaga, dahil sa imong gihigugma na yun ang kwarta, gusto nyo kagdagang kwarta, bubuhat na ka o mga dautan, mga diha ang sayo. Pero kung nakay kwarta, di mo na sayo na. Basta maayo nasa gikan sa mabuti. Yan po mga. Pero sa yung mga insecure na mga tao, na mga ngaral, insecurity yan eh. Yan yung tinitira. Kasi may nabasa, hindi naman alam nila kung anong ibig sabihin. Yan. Tinitira na yung mga mundo, mga ganyan. Hindi, part po yan sa ating blessing sa Diyos. Masugod ka sa dili, si Father Abraham mayaman. Si Beloved Jacob mayaman. Si Prophet Moses mayaman. Mayayaman yung mga nasa Bible character na ginamit ng Diyos. Tapos sabihin mo, ang mga mayaman hindi makapasok sa kaharian ng Diyos, maling-mali ka, kaibigan. Hindi mo naintindihan ang salita ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, si Father Abraham hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi in-example na nga ni Jesus na sila sa nung namatay ay nasa makan ni Father Abraham. Ba't masagot si Father Abraham ay nasa langit? Yan po mga naman. So, insecurity lang po yan, kaya ganun mga araw na tinitira yung mga mayayaman. Sinasabing, kumbaga, lalo na, inundayon nga, anin mo madala sa lugnanan. Kaya ba lang matatanan nga ina madala? Pero kung kanan na gihapit na sa Ginoonin mo, wala man na mo makuha na nga imuhang kwarta, nakwartahan ka, wala man na mo makuha sa binuang, nalikamot mo ka. Di ba? Mga blessing sa Ginoo. Dili na siya tundo. So, dili na nato panghirmarautan, matuutan na ng mga ngaral ng mga insecure. Yan po mga namin. Tanto wala nila. Wala na sila kasabot sa punong sa Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran at kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos din. Tama, matuwid, at nararapat. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwahating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at pinapagligtas na si Jesus. Ibig sabihin, habang nag-aantay tayo, dalawa naman ang inaantay natin eh. Ang pagbabalik, literal na pagbabalik ng mahal na Jesus, at saka ang pagbabalik natin sa Ama. Kasi kapag tayo ay hanggang diyan lang, di ba? Hindi mo naman maabutan pa yung literal na pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kasi natapos na rin yung buhay mo. Kaya dalawang inaantay natin. Ang literal na pagbabalik ng mga Jesus at saka
yung ating buhay. Yan po mga kami. So kaya, habang tayo ay nag-aantay, no, tayo ay mamuhay ng tama, matuwid at nararapat. Dito nakalagay maayos, matuwid at makayos. Ayun lang din yan. Nag-aantay tayo sa muling pagbabalik. Yan yung pag-aasa natin. Ang muling pagbabalik ng mahal at Jesus, ating tagapagligtas. Ating Diyos at tagapagligtas. Yan po mga kapatid. So, di ba napakasarap pakinggan? Kaya nga, kung ito'y nasunod, ito'y naipangaral, ito'y tinanggap ng tao, nasunod yung kautusan ng mahal ni Jesus na humayag kayo at ipangaral sa lahat ng bansa, lahi, wika, ang salita, ang mga salita. Yung sinasabi niyang yung baptism, no? Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan po yung ituro ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yan naman mga corresponding words dyan, matatagpuan sa Book of Genesis to Book of Malakay, Book of Matthew to Book of John, Book of Acts to Book of Jude. Yan po yung nagre-representa ng Ama, Anak, at Espiritu. Yan po yung ipapangaral at ipapatanggap. Yan po yung ibig sabihin ng bautismo. Inulit-ulit po natin yan dahil ilang libong taon na ang nakalipas, hindi na po yan napangaral. Kasi hindi ba na po umila ang katuruan. Kaya sa ating panahon ngayon, binabalik tayo sa ancient truth, sa dating daan. Kaya tinuturo natin kung ano yung katotohanan. Yan po mga kapatid. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasalanan at upang tayo ay maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Yan po mga kapatid. Tandaan po natin mga minamahal ang nilinis. Hindi naman po lilinisin ang hindi marumi. Kaya nga ang lilinis ay yung kasalanan mong nagawa. Pero yung gagawin mo pa, hindi po kasama yung nalilinisin. Kaya isang beses lang pagpapako. Isang beses lang yung biyaya. At nag-effect po yun sa mga kasalanan mo bago ka tumanggap sa mahal ni Jesus. Pagka tumanggap ka sa mahal ni Jesus, naabil mo yun, yung paglilinis, pamagitan ng blood of Jesus, dapat i-maintain mo na yung sarili mo na ikaw ay sumusunod sa mga alituntunin ng Diyos upang hindi ka magkasala. No? Kasi kapag magkasala ka, hindi na po covered sa paglilinis kasi tapos na ang paglilinis. Tapos na ang pagtubos. Kung magkasala ka muli, hindi na yan part
doon sa kapatawaran na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya huwag kayong maniwala, ulit-ulit ko, huwag kayong maniwala sa mga ngaral na sumasalungat sa salita ng Diyos. Yan po. Kapag ikaw ay gumawa ng masama, pagkatapos na ikaw ay tumanggap sa mga Diyos, ikaw ay backslider. Ang example ng mga Diyos dyan ay ikaw ay aso or baboy. Nilinis na yung baboy, pagkatapos nilinis, pumunta naman sa putikan. Ang aso naman, inaluwa niya yung kanyang sumuksi, isuka niya pagkaon, pero ikaon ang utro. Wala ang example ni Jesus. Ituro mo sa kanila ang mga bagay na ito. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa paghimok at pagsaway. At huwag mong hayaang hamakin kanino. So dito pa lang, nagbabala na si David Paul na huwag mong pabayaan na ismul-ismulon ng kanila. So kita wala mong punta nila pasakitin. Although, i-airan kanila, hindi sila totoo na to, wala sila pakialam na to, kung sa atong ibang pangaral, hindi nila type. Uman katawan ka, naranasan ko po yan, at maabi-ayan ka, pero di man yun personal. Kay mahatong kung mag-BIBI kay personal kay naamubuntay taas ng pinag-aralan. Dili mo punta basta-basta nga BIBI lang tungkol sa atong pananampalataya. Kaya taas ng puntag kay Malo. Kung ikaw, huwag ka namang BIBI, walay ubos na kayo niya o kay Malo din sa kalimutan, siya mo ay mapahiya. So muna ka, anak din sa kumbaga katawan ta diya sa layo ra, no? Diba? So dili ko na mo abot sa punto na ipahiya ka sa tubangan sa mga kadaghanan. Kay yun na ba ang Diyos na dili na ta protektahan na niya, dili na ta subject of persecution. Kaya basin o kaya diya pumatay sila, kaya diya epekto dayon ang gawang sa Diyos. So delikado sila. Protektado naman sa gawang sa Diyos. Mamuna yung promise. So, posible magkaroon sila ng problema kung ilan ang buhatin sa tuwa. Kaya wala pang butang buhat kong dautan sa ilahan. Ang atong ibang pangaral ay katotohanan. Wala pang butang magbuha nila na pugos nila. Kung saan atong pananampalataya, kung natin ipugos nila. So, wala po sila ikatungod na mabuhat kong dautan nila natin. So, inana mga naman. Kaya ba mapunta mo, buhat kong dautan nila. Pero kung bisa ko ang magbuhat kong dautan nila, buhatan na nila dautan, di na ilang sunod ang
proteksyon sa Diyos na pwede posibleng sila tanan sinutan sa Diyos sa kamakaya o laygayon sila sa pamagitan sa karamdaman o sa katumulatian. So, naman tayo atong Diyos yung ginagaran muki, atong Diyos yung ginagaran makapangyarihan at tumutupad sa kanyang pangako. Amen? Awitan natin ang ating dakilang Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You give us so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You give us so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands and worship as we magnify your name. You are great, you miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you. Hallelujah, praise the Lord. Magapunta. Dali ang nagawa ng mga Diyos sa mga balala. Tagiyas ang itabigay buat sa lahat sa iyo tayo. Diyos ang Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pentecost, Diyos ng Israel, Diyos ng Sanang God sa Happy Church of Jesus. May gabi mga sa pangalan ng Jesus. Salamat ang Diyos sa mga pulong ng mga kalingkugan. Kaya ang Diyos sa mga panalaginan, mag-atisok sa mga pagsikasi, ako rin ang kinimagamit sa mga kinabuhi o yun sa mga kabuto. Mapadasi, mabalik o mapadugang sa pagsalit ng kanya. Mga tulog ka naman sa pag-ikot mga kanimang pagsunod silang kabuto. Tuloy sa gabi sa pagiging kumain, pag-isipay, pag-isipituay, pag-pamilya, pag-church, pag sa mga tao sa palibot nila ay kami sa atin.
Pagpalain ka Diyos, makaayos ang kapilitan, Diyos, masulat sa mga problema, pagpalain sa mga sabla sa kapilitan, madumog sa mga pag-aapo. O sa Diyos, sa buwang mga pinanggan. Kaya kami pasagdi o Diyos, at kami mahimok mo na ito. Dahil kami mga balan, sa paggabi, sa mga pagkaraw, sa pagkauman. O hanggang ugma o Diyos, hinata Diyos, nga wala mapabaghan lang sa mga pagpalain, sa pagsipa, pagkaya kanimay, sa kayo mo, pinahagi sa pag-alala sa sabat o Diyos. Itananggan ang iyong pag-isali ko sa matan, lamang madawat sa iyong ng Panginoon Diyos. All the hands are solid and giving power and duty belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Christ. Salamat sa mga Diyos. So, dadako tayo sa pagbibigay ng memory verse at itong tawag si Beloved Angel o na magbigay ng memory verse. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. John just regards rather he is only reacts and the expansion of pressure restaurant. Galatians chapter 5 verse 13. As for you, my friends, who are called to be free, but do not lose freedom become excuse for it in physical desires control. Instead, let love make you serve one another. Sirach chapter 34, verse 31. Those who fear the Lord will be saved, because they have put their trust in the one who can save them. Amen. Praise the Lord. Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:32. Salamat sa mga Diyos. So, salamat sa kalugan sa itong panibawang karoon, hindi natin sa pagbilang ng Diyos. So, ginawat nga itong pagbilang ng Diyos magpadaan sa pagbulat ka nato sa tibok gabi, o hanggang ugma, ginawat nga walay babagan lang sa itong mga pagsimba sa pagbilang ng Diyos. Ginawat nga itong pagbilang ng Diyos padaan nga mag-aayos sa kapitultihan sa mga problema, paglusun sa kapitultihan. O padaan nga magtagpo sa itong mga pinagdanon. Usap o Diyos, usap, hinata ito ko yung Diyos pasayro sa itong mga kalabasan o mga tubag sa itong mga pag-aapo. Amen? O reminder naman palahit na sa itong pagpahinkamot sa matag-adlaw na itong pag-simba, pagdahin, pag-himaya, itong pasalamat itong bilang ng Diyos. So, i-check na ito itong mga panganahon na, itong pagdiho, itong mga binuhatan, itong mga pinulungan, ito na i-check.
Mga minamahal, no? Lagi, di nato hayaan nga mahimo na ditang instrumento sa dautan. So atong panikamutan nga masunod yun ang kabubuton sa pagwitring nga Diyos, ang iyang mga tuntunin, ang iyang bulawan ng mga amen. Bulawan ng mga pulong sa pagwitring nga Diyos. Ug sa sa closing prayer atong giwat sa evidence sa mag-lead sa closing prayer. Praise the Lord, salamat mahal ka ng lahat sa kagabi ng katakan ng Lord, salamat Lord sa proteksyon ka ng magikan sa pagsugod sa panimbuhan. Handod sa paghuman Lord, salamat sa mga puno, talanghagan, lahat mo tisod kani sa mga kasing-kasing Lord, siya nilabas kang Lord. Salamat Lord sa magugmang grasya at nalangin sa mga proteksyon Lord, magkaroon mga kapadaan Lord sa sa mga pagkatulong sa mga talor sa susunod na higayon Lord na kami magdadal kasi makamulog o ginasod ka Lord magkabasero sa mga salamat o sintang susunod na suway mga barong at kaaway ka sa aking Diyos. Kisulit pa ka sa aking Diyos name, kisutok ka sa aking Diyos name, kisuntang tamungan ka sa aking Diyos name. Kitsa paanit ka sa aking Diyos name, kisukukuk mabughay ka sa aking Diyos name. Kitsa mga organ, kitsa kagatan ka marang magugan ka sa aking Diyos name. Kitsa systems kawasan ka sa aking Diyos name, kitsa root arthritis rheuma ka sa aking Diyos name. Kesatian puson ka sa Diyos name. Kisa sa kayo brother kanya proceed ka sa Diyos name. Mga umasip panilanan ka sa Diyos name. Mga sakit naman sa mga kung ang sintulitin na mga batid na hindi kan sa ulo, nagsulat pa, nagpuntalog-talog ng kaya na yun. Jesus save, Jesus heal, Jesus is the fountain of life. Our dress all natural. Papa Jesus is our shepherd, we shall not want. Thank you, Lord Jesus, all thy praise, glory, and power, might, thanksgiving belongs to Jesus. In the name of Jesus we pray, amen, praise the Lord. Just thanks and shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.